Si Oscar Quise, ang inhinyerong naging hari ng kontrabida sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Introduksyon, isang di malilimutang mukha sa puting tabing. Sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga aktor na nag-iiwan ng hindi mabuburang marka hindi dahil sa pagiging bida, kundi dahil sa kanilang husay sa pagganap bilang anino ng bida, ang kontrabida. Isa sa mga pinakatanyag at iginagalang na karakter aktor sa larangang ito ay si Oscar Quez, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng matikas, matalino, at mapanganib na kalaban sa puting tabing. Ang kanyang karera na sumaklaw mula sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa huling bahagi ng dekada 60 ay isang testamento sa kanyang angking galing at sa di inaasahang landas na tinahak niya mula sa pagiging isang inhinyero patungo sa pagiging isang alamat ng sining. Natuklasan ng haligi ng industriya na si Fernando Poe Sr. Si Quez ay hindi lamang isang karaniwang kontrabida. Taglay ang kanyang mestisong itsura, malalim na tinig, at kakayahang magpakita ng bagsik at talino ng sabay. Binigyan niya ng bagong dimensyon ang papel ng kalaban. Mula sa mga produksyon ng Polaris Films at LVN Pictures hanggang sa pagiging paboritong katunggali ng kanyang matalik na kaibigang si Fernando Poe Jr., si Oscar Quez ay naging isang mahalagang bahagi ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Isang aktor na ang ng husay ay kinilala hindi lamang ng manonood kundi pati na rin ng mga kritiko. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng pagbabago ng landas, ng pagkakaibigang humubog sa isang karera, at ng isang pamanang patuloy na nagbibigay buhay sa mga klasikong pelikula ng ating bansa. Kabanata 1, mga unang taon at pundasyong profesional. Isinilang si Oscar Torres Queze noong ika-28 ng Abril, 1918 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Oscar Queze Sr. at Enriqueta Alian Torres. Lumaki siya sa isang pamilyang may maayos na pamumuhay sa panahon bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang kabataan ay ginugol niya sa pag-aaral, isang landas na malayo sa kinang at drama ng industriya ng pelikula. Nagkamit siya ng dekalidad na edukasyon mula sa dalawa sa mga pinakaprestihiyosong institusyon sa bansa. Nag-aral siya sa San Beda College at kalaunay nagtapos ng kursong Electrical Engineering sa Far Eastern University. Bilang isang lisensyadong inhinyero, agad siyang nakahanap ng trabaho sa Manila Electric and Railroad Company, na kilala ngayon bilang Meralco. Ang kanyang propesyon ay nagbigay sa kanya ng isang matatag at marangal na simula. Isang karerang nakabatay sa siyensya at teknolohiya. Tila nakaguhit na ang isang tahimik at matagumpay na buhay para sa kanya sa larangan ng inhinyeriya. Subalit, ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa personal na buhay ng pamilya Queze. Ang kanyang matatag na trabaho sa Meralco ay naantala at ang kanilang pamilya ay dumanas ng matinding pagsubok. Naging masalimuot ang kanilang kalagayan, lalo na nang isa sa kanyang mga kapatid ay ikinulong ng mga sundalong Hapones sa loob ng malagim na Fort Santiago. Ang mga karanasang ito sa panahon ng digmaan ay maaaring isa sa mga salik na nagtulak kay Oscar na muling suriin ang kanyang mga nais sa buhay pagkatapos ng kaguluhan. Nang matapos ang digmaan, sa halip na bumalik sa dating propesyon, isang bagong pinto ang nagbukas para sa kanya. Isang pinto patungo sa daigdig ng sining. Kabanata 2, pagpasok sa sining, mula pag-awit hanggang pelikula. Sa kabila ng kanyang teknikal na pinag-aralan, mayroong isang masining na pintig sa puso ni Oscar Queze. Ang kanyang malalim na hilig sa pag-awit. Ang pagnanais na linangin ang kanyang talento ang nagdala sa kanya sa isang desisyon na tuluyang babago sa takbo ng kanyang buhay. Nagsimula siyang kumuha ng mga formal na aralin sa pagkanta at pag-awit sa opera sa ilalim ng patnubay ng isang respetadong propesor na nagngangalang Moses Gelg. Sa mga sesyon na ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya ang isa sa mga pinakamalaking bituin at maimpluwensyang personalidad sa industriya ng pelikula noon, si Fernando Poe Sr., ang nakatatandang Poe, na isa ng kanyang tanyag na aktor at direktor, ay kumukuha rin ng mga voice lesson upang mapabuti pa ang kanyang kakayahan para sa kanyang mga proyekto. Sa kanilang pagsasama sa ilalim ng iisang guro, nabuo na ang isang malapit na pagkakaibigan sa pagitan ng inhinyero at ng hari ng pelikula.
Nakita ni Poe Sr. ang potensyal sa matikas na tindig, malakas na presensya at natural na karisma ni Casey. Hindi nagtagal inalok ni Fernando Poe Sr. ang kanyang bagong kaibigan na subukan ang pag-arte. Bagamat isang malaking pagtalon mula sa kanyang nakasanayang mundo, buong pusong tinanggap ni Oscar ang alok noong 1946 sa muling pagbangon ng industriya ng pelikula. Pagkatapos ng digmaan, ipinakilala si Oscar Casey sa publiko sa pelikulang Walang Kamatayan, na pinagbidahan ni na Luz del Rosario, hindi si Luz de Lemene, at Fred Peñalosa. Ang kanyang debut ay naging simula ng isang mabungang karera. Mabilis siyang naging bahagi ng mga produksyon ng Polaris Films at ng sariling kumpanya ni Poe Sr., ang Royal Productions. Sunod-sunod ang kanyang mga proyekto kung saan ipinamalas niya ang kanyang kakayahan sa iba't ibang papel. Kabilang sa kanyang mga naunang pelikula ang Dugo at Bayan, 1946, at Awit ni Polaris, 1946. Sinundan ito ng mga pelikulang Milyonaryong Hampas Lupa, 1947, Multo ni Mabini, 1947, Palaboy ng Tadhana, 1947, Pamana, 1947, at Alimudin, 1948. Sa bawat pagganap, unti-unting nahasa ang kanyang galing at naitatag ang kanyang pangalan bilang isang maaasahang aktor sa industriya. Kabanata 3, Pagsikat at pagkilala sa ginintuang panahon. Habang lumalalim ang kanyang karanasan sa pag-arte, lumawak din ang kanyang abot tanaw sa industriya. Bukod sa mga produksyon ni Fernando Poe Sr., nakatanggap din si Oscar Casey ng mga alok mula sa iba pang malalaking film studio. Isa na rito ang Premiere Productions, kung saan lalo pa niyang naipakita ang kanyang versatility. Kalaunan, napadpad siya sa bakuran ng isa sa Big 3 studios ng panahong iyon, ang LVN Pictures. Sa ilalim ng LVN, nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag, ang kanyang natatanging itsura, isang mestisong may matipunong pangangatawan at matatalim na mata, ay naging malaking bentahe. Madali siyang naibabagay sa mga papel bilang isang aristokratikong kontrabida, isang dayuhang opisyal, o isang magiting na mandirigma. Ang kanyang presensya sa screen ay laging kapansin-pansin, maging sa mga suportang papel. Dahil sa kanyang itsura at profesionalismo, hindi naging katakataka na napansin din siya ng mga dayuhang produksyon na nagsasagawa ng shooting sa Pilipinas. Ang kanyang kakayahan ay nagbigay daan upang makasama siya sa ilang international films, isang pambihirang pagkakataon para sa isang lokal na aktor noong mga panahong iyon. Kabilang sa mga ito ang mga sumusunod. Terror is a Man, 1950, isang American-Filipino horror film kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahang umarte sa wikang Ingles. The Steel Claw, 1961, isang war film na pinagbidahan at idinirehe ng Hollywood actor na si George Montgomery. The Raiders of Leyte Gulf, 1963, isa pang pelikulang pandigma na nagtampok sa kanya kasama ang mga dayuhang aktor. Cry of Battle, 1963. Isang pelikula tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig na pinagbidahan ng mga Hollywood actor na sina Van Heflin at James MacArthur. Ang kanyang paglahok sa mga proyektong ito ay hindi lamang nagpatunay sa kanyang talento, kundi nagpakita rin na ang mga artistang Pilipino ay may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Sa pagtatapos ng dekada 50 at pagsisimula ng dekada 60, si Oscar Casey ay isa ng ganap at respetadong aktor, isang haligi ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Kabanata 4, ang kontrabida sa panahon ni FDPJT. Ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at mentor na si Fernando Poe Sr. noong 1951 ay isang malaking kawalan sa industriya. Ngunit ang pamanang iniwan nito ay naipagpatuloy ng kanyang anak na si Fernando Poe Jr. FPJ, na kalaunay naging hari ng pelikulang Pilipino. Ang malalim na pagkakaibigan sa pagitan ni Oscar Casey at ng nakatatandang Poe ay naisalin sa susunod na henerasyon. Naging matalik na magkaibigan din sina Oscar at ang batang FPJ, nang si FPJ ay maging isa ng pangunahing bituin at producer na naging regular na kasama si Oscar Casey sa kanyang mga pelikula.
Dito nagsimula ang ikalawang yugto ng karera ni Kiss, kung saan siya ay nakilala at minahal ng bagong henerasyon ng mga manonood bilang ang pinakamahusay na kontrabida ni FPJ. Ang kanilang tambalan sa screen ay naging isa sa mga pinaka-epektibo sa kasaysayan ng action films sa Pilipinas. Si Kiss ay hindi lamang isang simpleng kalaban. Madalas siyang gumanap bilang isang intelihente, kalkulado, at makapangyarihang antagonista na isang karapat-dapat na katapat para sa karakter ni FPJ na kumakatawan sa masa. Ang kanilang mga pagtutos sa pelikula ay laging inaabangan. Kabilang sa mga di malilimutang pelikula kung saan sila ay nagkasama ay Sutlang Bakal, 1960, at Markado, 1961, Apollo Robles, 1961, at Pasong Diablo, 1961, Albano Brothers, 1962, at Baril sa Baril, 1962. Sa pagitan ng dalawang mata, 1963. Ang Daigdig ay Ikaw, 1965. San Bernardo, 1966. Sa bawat pelikulang ito, ipinamalas ni Oscar Kiss ang kanyang husay sa pagbibigay ng lalim sa kanyang mga karakter. Ang kanyang pagganap ay nagbigay ng bigat at kredibilidad sa mga kwento na nagpatunay na ang isang bayani ay kasing husay lamang ng kontrabida ang kanyang kinakaharap. Ang kanyang dedikasyon sa sining at ang kanyang profesionalismo ay nag-iwan ng malaking impluensya hindi lamang sa mga manonood kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Kabanata 5, Parangal at Pagsubok sa Pagdidirehe. Ang husay at dedikasyon ni Oscar Quise sa kanyang sining ay hindi na natiling walang pagkilala. Ang kanyang mga pagganap ay umani ng papuri mula sa mga kritiko na nagresulta sa ilang nominasyon at parangal mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences FAMAS Awards, ang pinakaprestihiyosong tagapagbigay parangal sa pelikula noong panahong iyon. 2 beses niyang nasungkit ang tropeyo para sa Best Supporting Actor. Ang una ay para sa kanyang pagganap sa pelikulang Albano Brothers noong 1962. Ang ikalawa ay para sa kanyang papel sa klasikong pelikula na Ang Daigdig ay Ikaw noong 1965. Bukod sa dalawang panalong ito, siya ay nanomina pa ng 6 na beses sa parehong kategorya para sa iba't ibang pelikula. Ang mga pagkilalang ito ay matibay na patunay ng kanyang consistent na kahusayan at ng paggalang na ibinigay sa kanya ng industriya. Dahil sa kanyang malawak na kaalaman at karanasan sa paggawa ng pelikula, sumubok din si Oscar Quise sa larangan ng pagdidirehe. Noong 1962, idinirehe niya ang pelikulang Pagtutuos ng Mga Kilabot na pinagbidahan mismo ng kanyang matalik na kaibigang si Fernando Poe Jr. Ang proyektong ito ay nagpakita ng isa pang dimensyon ng kanyang talento at ng malaking tiwala na ibinigay sa kanya ni FPJ, hindi lamang bilang isang kasamang aktor kundi bilang isang direktor na may kakayahang mamuno sa isang malaking produksyon. Kabanata 6, Buhay sa labas ng kamera. Sa likod ng kanyang imahe bilang isang matikas na kontrabida, si Oscar Quise ay isang mapagmahal na asawa at ama. Umibig siya at pinakasalan ang babaeng nagngangalang Magdalena Alonso. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 8 anak. Sa kabila ng abalang schedule sa paggawa ng pelikula, siniguro niyang manatiling isang mabuting haligi ng kanyang tahanan. Ilan sa kanyang mga anak ay sumunod din sa kanyang mga yapak at sumubok pumasok sa industriya ng pag-aartista. Ang kanilang tahanan ay naging bukas para sa kanyang mga matatalik na kaibigan sa industriya. Madalas itong bisitahin ng mga kapwa-aktor tulad ni Fernando Poe Jr., Paquito Diaz at ang komedyanteng si Lupito K. Santos Jr. Ang kanilang mga pagsasama-sama ay puno ng tawanan, kwentuhan at samahang naging pundasyon ng kanilang profesional na relasyon. Si Kes ay kilala bilang isang tapat na kaibigan, isang taong mapagkakatiwalaan at laging handang sumuporta. Kabanata 7, Huling Kabanata at Pamana. Noong unang bahagi ng 1968, nagpasya si Oscar Quise na maglakbay patungong Estados Unidos upang bisitahin ang kanyang mga kapatid na naninirahan sa California. Bago siya umalis ng bansa, isang malaking despedida party ang idinaos sa kanilang tahanan na dinaluhan ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan mula sa showbiz. Ito ay isang masayang pagtitipon,
isang pansamantalang pamamaalam sa isang minamahal na kasamahan. Subalit, sa isang malagim at hindi inaasahang pangyayari, ang biyaheng iyon ang naging huli para sa kanya. Noong ika-15 ng Marso, 1968, habang nasa California, si Oscar Keys ay inatake sa puso at pumanaw sa edad na 49. Ang biglaan niyang pagkawala ay ikinagulat at ikinalungkot ng buong industriya ng pelikulang Pilipino. Sa kasagsagan ng kanyang karera at sa murang edad, isang haligi ng sining ang nawala. Ang kanyang anak na si Anthony Keys ay nagbahagi ng isang mahalagang aral na laging ipinapaalala sa kanila ng kanilang ama. Nothing in life is guaranteed. A tragedy could change your life in an instant. So try to live life honestly and to the fullest as much as you can. Walang anumang bagay sa buhay ang garantisado. Isang trahedya ang maaaring magbago ng iyong buhay sa isang iglap. Kaya sikapin mong mamuhay ng matapat at lubos hanggat iyong makakaya. Ang mga salitang ito ay tila isang hula sa kanyang sariling kapalaran at isang pamanang aral para sa kanyang mga naulila. Bagamat marami sa kasalukuyang henerasyon ang maaaring hindi na pamilyar sa pangalang Oscar Keys, ang kanyang kontribusyon sa pelikulang Pilipino ay mananatiling nakatatak sa kasaysayan. Siya ay isang mahalagang bahagi ng Golden Age, isang aktor na nagbigay ng dignidad at lalim sa papel ng kontrabida. Mula sa pagiging isang inhinyero na may tahimik na buhay hanggang sa pagiging isang premyadong aktor na hinangaan ng marami, ang kanyang buhay ay isang patunay na ang landas ng isang tao ay maaaring magbago sa hindi inaasahang paraan. Ang kanyang mga pelikula, lalo na ang mga pinagsamahan nila ni Fernando Poe Jr., ay patuloy na nagsisilbing paalala ng isang panahon kung kailan ang sining ng pag-arte ay nasa kanyang tugatog at si Oscar Keys ay isa sa mga hari nito.